10 kabataan ang kabilang sa mga piniling hintayin ang pagdaan ng andas ng itim na Nazareno sa ruta nito. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, pasado alas 8 ng umaga nang dumaan ang andas sa panulukan ng Arlegui at Palangka Street, kung saan maraming mga deboto ang piniling maghintay kaysa sumabay na lang sa dagsa ng tao mula sa Quirino Grandstand. Marami sa mga naghihintay na deboto, mga kabataan na sinama talaga ng mga mas nakatatanda nilang mga kasamahan para meron daw magpatuloy ng debosyon na sinimulan ng kanilang mga kabarangay. Isa na rito ang grupo ni JB Martinez mula Tondo. Bagsak na ang mga kabataang kasama dahil sa dinanas na pagpupuyat, pero hihintayin pa rin daw nila ang pagdaan ng puon. Ang 21 anyos na si Neil Almero, kaka-opera lang magbagong taon dahil sa kanyang appendicitis. Ipinakita niya pa ang mga tahi, pero hindi raw ito kayang putulin ang kanyang debosyon sa puon na sinimulan niya noong pang 2014. Pero hindi na raw siya magtatangkang sumampa. Ilan naman sa mga ating mga nakausap, labis ang tuwa na naibalik na ang prosesyon. Ipinagbabawal man ang pagsampa sa andas, merong ilang pa rin talagang nagbalak umakyat. Wala raw kayang pumigil sa kanila dahil dati na nila itong ginagawa. Nakaantabay sa palibot ng intersection ng mga rescue volunteers na umaasang mas kakaunti ang mga hihimatayin dahil sa mas malamig at naambon pa ngayong umaga. Pero habang padaan ng andas, ilang deboto ang nakitang isinasakay sa mga stretcher at meron din namang nakita nating mga nasugatan. At Connie, naranasan natin kanina itong paghihirap na dinanas ng ating mga kababayang deboto, bagamat kakaunti lamang o bahagi lamang ng kanilang karanasan. Damang-dama ang pananabik ng mga deboto ng Ilaho sa posisyon ng itim na Nazareno. Siksikan sa mga panahon ay kayang mapigilan. Ayan na! Kaya Connie, umaasa naman itong ilang mga rescue personnel na ating nakausap kanina na dahil nga malamig ang panahon at bahagyang umambon pa kaninang magdamag, ay yung total na temperature na mararanasan ng mga deboto na bumubuntot pa rin hanggang ngayon sa prosesyon ay may iwasan daw yung mga insidente ng hinihimatay o di kaya inaatake ng alta presyon. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Oras-oras nga po ang misa rito sa Quiapo Church. Kumustahin natin ang seguridad sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Rafi, mahigpit ang seguridad dun sa mga magsisimba rito sa Quiapo Church at iisa lang din ang pasukan, kaya naman humaba ang pila. Alala lang po yung mga bawal po. Lahat na matutulog sa bagay, pati lighter, bawal yan ha. Opo. Para po hindi na kayo maabala doon, pagdating niyo po sa dulo. Ha? Alala yung mga lalaki na ni Carillo, bawal lighter sa loob ha? Lighter, si Carillo. Mula umaga, mahaba ang pila ng mga debotong papasok ng Basilika ng Nazareno rito sa Quiapo, Maynila. Dumadaan muna kasi sa inspeksyon sa Villalobos Street bago makapasok sa Plaza Miranda. Ang pila bandang alas 8 na umaga, umabot na lampas Quinta Market. May mga nag-iikot na polis para ipailala na bawal dalhin sa loob ng simbahan. Maraming kinumpiskang sigarilyo, lighter, ballpen at may tinidor pa. Yung mga workers' tools kinukumpiska pero nagbibigay sila ng ID para makuha nila ito ulit pagkatapos ng misa. Mabilis naman ang andar ng pila, lalo't kinakapkapan lang ang mga walang bag. Pag may dalang bag, kailangang dumaan sa x-ray machine. May bukod na pila para sa mga PWD at senior na walang bag. Ang mga deboto, ayos lang naman daw na gumugol ng ilang minuto sa pila. Narito ang panayam natin sa ilan sa kanila. Sa ngayon po, mas organized po. The last 2 years po kasi kami po ay siksikan, ngayon po ay iba. Dahil po nakapila, maluag. Madami-dami na rin po kaming na-confiscate tulad po ng mga knife. Meron din pong mga knuckles, mga Swiss knife at saka mga lighters po. Gunting din po, meron pong mga gunting. Pwede po kasing gamitin pang sakit sa ibang tao. Kaya po binabawal, especially po yung mga pointed objects. Rafi, ito namang mga x-ray machines na ito, pating inspeksyon, ay para lang dun sa mga dadalo ng misa. Dahil ang sabi nga ng OTS ay kapag pumasok na yung andas dito sa Plaza Miranda, inaasahan nila na sobrang dami na ng tao at magkakasiksika na rin talaga. Kaya aalisin na itong mga x-ray machines na ito. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.
Patuloy nga po ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church, lalo pat marami ang umaasa na mas magiging maaga yung pagdating dito ng andas kumpara sa mga nakaraang taon. At dahil umulan kanina, mas maputik yung mga kalsada ngayong Traslasyon 2024. Dagdag sakripisyo para sa mga debotong nakapaa. Bukod sa nagkalat na debris sa kalsada na nakakatusok at nakakatalisod sa mga deboto, may mga ilan-ilan na rin daw na nadudulas dahil sa putik sa kalsada. Pero hindi ito alintana ng mga debotong nanindigan na hindi magsuot ng anumang proteksyon sa paa. Nakausap ko naman na ilang nagtitinda rito at ang iba-iba nilang pagtaya sa kanilang kita ngayong taon. Pero ang 74 na taong gulang na si Lolo Ricardo Fortuna pansin daw na tila mas matumal yung kanyang tindang tubig at mga juice ngayong taon. Bagamat mas marami daw tao ngayon kumpara sa mga nakaraang traslasyon. Narito ang pahayag ng vendor na si Lolo Ricardo. Tay, kumusta benta? Benta po. Okay, konti lang eh. Last year ba mas malakas yung benta mo? Mas malakas ubus nga yung tinda ko eh. Ngayon? Ngayon, wala eh, gano'n. Kasi marami kami nagtitinda eh. Mas dumami kayo ngayon? Mas marami kami ngayon. Agaw-agawan eh. Sa puntong ito, kausapin natin si Police Lieutenant Colonel Riando Gutierrez, ang commander ng Station 3 ng MPD. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, good afternoon, good morning din po. Ano pong initial assessment nyo dito sa pagandar ng andas na umalis ng Quirino Grandstand ng 4:45 AM? Medyo mabilis siya ngayon. Naging mabilis yung takbo ng andas natin. Pag alis pa lang po ng grandstand, talaga makikita natin dire-diretso yung takbo niya. Medyo nababalaho ng konti, pero under din naman siya. Tsaka as of now, ang huling monitor namin nasa area na ng Duque de Alba yung andas eh. Medyo maaga tayo dahil before dun sa mga previous traslasyon, pagka nasa lugar na ng looban sa kabilang side ng Quiapo, gabi na yan eh. Medyo gabi na yan. Hapon o gabi na. Yes. Kanina nga dumaan na malapit din sa atin, usually na hapon. So most likely makakabalik ang andas based on my assessment ng maaga. Maaga. Pero gagabihin pa rin po ba? Ano kaya ang assessment natin para sa mga tinatansya yung pagpupunta rito? Kung tuloy-tuloy ang takbo ng andas at ganyan ang ang galaw niya, baka hapon pa lang, baka hindi nabuti ng gabi, makarating na dito. So posibleng hapon. Maaring hapon pa lang. Sa mga deboto natin nanonood pa lang ngayon, inaasang gabi pa darating, baka hapon, nandito na sa loob yung mabilis yung takbo ng andas. So ano pong crowd estimate nyo so far? So far, as of now, meron po tayong recorded almost 600,000 na nag-join ng traslasyon. Both yung mga sumali from grandstand hanggang makarating dito sa Quiapo vicinity. Kung ikukumpara po nitong nakaraang traslasyon? Ganun din, dumagsa yung mga tao, medyo nagdagan kasi nga matagal na nasabik dahil almost 3 years walang traslasyon eh. Paano po yung mga sumasampa pa rin? Kasi may nakikita pa rin tayong sumasampa doon sa likod nung andas. Hindi na mapipigilan talaga to, pero paano ba yun? Kasi yung mga ihos talagang pinipigilan nila, pero may magagawa pa ba yung mga otoridad patungkol dito? Yung kasing pagsampa nila doon, although pinipigil natin, nakailang paalala tayo, paalala ng simbahan, paalala namin mga nasa otoridad, pero yung mga kapwa deboto na ang dapat pumigil sa kanila dahil sila yung nakadikit sa andas eh. Yung mga ihos, tuloy-tuloy ang protection, pero dahil nga siguro sobrang nasabik yung tao sa senior, kaya talagang sinusugod lang, gusto lang makapanik. At sa mga number of injuries po ngayon, kumpara na nakarang taon, mas marami ho ba? Ano yung mga nature ng mga injuries nila ngayon? Meron tayong recorded na 38 na injuries. Most of them yung nahilo, yung nasugatan ng bahagya, tsaka yung mga inatake ng hika. Okay. Baka may panawagan ho kayo sa mga debotong papunta pala ngayon dito. Medyo makulimlim yung panahon, hindi kasing init ng mga nakaraang traslasyon. Pero ano po yung mga paalala nyo ngayon sa kanila? Paalala po namin, yung mga pupunta po dito sa Quiapo Church, yung makikisama sa prosesyon. Kung meron po kayong masamang nararamdaman sa inyong mga katawan, sa bahay na lang po kayo magstay at mag-monitor na lang po kayo sa mga TV. Doon naman po sa pupunta sa simbahan, paalala po namin para hindi po kayo maantala, huwag po kayo magdala ng mga bag. Kung meron po kayong dalang bag, dapat po transparent ito dahil napakahigpit po ng pagbabantay ng ating mga pulis dito. May mga walk-through scanner po tayong dadaanan at may mga conveyor po kayong dadaanan kung kayo po ay may mga dalang gamit. Bawal po magdala ng payong, bawal po magsuot ng sombrero at hooded jacket. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Colonel Riando Gutierrez. Magandang umaga po sa inyo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.